Kamusta po? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong statement na sinabi ni JV Ejercito. Ang sabi niya, pwedeng ma-dismiss yung ethics complaint laban kay Bato de la Rosa kasi wala sa rules. Parang hindi nagtatrabaho ang ating Senado para kumbaga parasahan naman yung mga hindi nagtatrabaho katulad ni Bato de la Rosa. Kung natatandaan nyo guys, si Bato hindi pumasok noong November of 2025. November 10 or 11. Nung narinig niya na meron ng ICC warrant of arrest laban sa kanya, sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Kaso, wala pa na yung nangyari hanggang ngayon, di ba? Oh, so nagtatago na si Bato almost ilang months na ba? November, December, January, February, March. So ano na, more than um, halos limang buwan na. At yung Senado natin, 'di ba, institution, ang Senado ay isang institution na dapat kung meron sa kanilang mga kasamahan ang hindi ginagawa yung trabaho nila ng mabuti, dapat nilang parusahan, di ba? At mukhang itong ginagawa ni JV Ejercito ay parang hindi, parang friends kami dito. So ang hirap. Ayan, papakita ko sa inyo mamaya yung sinabi niya. Okay, pero dito let's watch from GMA 24 Oras yung sinabi ni JV Ejercito. Posible umunong mabasura ang ethics complaint laban kay Senador Bato de la Rosa kaugnay ng pag-absent niya kung ngayon ang hindi tulad ng kumpanya, walang no work, no pay sa rules ng Senado. Ayon po yung chairman ng ethics committee. No? Kung ordinaryong tao, katulad natin, nagtatrabaho mula umaga hanggang maghapon, at pag nag-absent ka sa trabaho mo, wala kang bayad. Merong mga companies na alam ko na kung mag-absent ka, excuse me, kung mag-absent ka, meron kang parang leave pay. Something like that. Pero sa mga mas lower sa mga trabadahor, nagtatrabaho rather, na yung kanilang kita ay maliit lang. At most of them, wala pong uh, no work pero may pay na policy. Walang ganun. And sa atin, most of us merong no work no pay. Pero wala sa rules ng Senado yung sinasabi nilang ayon kay JV, wala sa rules. 'Di ba? Dapat kung public official dapat pantay, 'di ba? Sa mga nagtatrabaho para sa bayan kasi yung taxes natin ang yung nagpapalamon sa mga senador na 'to. Pero parang talagang parang ayaw ni JV ito. Anyway, continue. Mahigit 4 na buwan na mula nang huling pumasok sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Hindi na siya taan doon mula nang umugong ang balitang may warrant of arrest laban sa kanya. International Criminal Court. Dahil dyan, kung kaya may nakahain ng ethics complaint laban sa kanya. About that issue on no work, no pay. Kaya kailangan aniya munang amyendahan ang Senate rules kaugnay ng pag-a-absent ng mga senador kung gusto itong tapatan ng parusang walang sahod at masuspindi ang operasyon na dapat amyendahan nyo na. Sino pa magsasabi sa inyo na dapat amyendahan yung batas or rule? Dapat sila na, di ba? Kasi kung ganito yung mindset ng mga senador na
ayaw amendahan na yung isang senador hindi pumapasok, eh parang gaguhan lang. Kasi sila, kahit hindi pumasok, nakakasweldo ng halos o mahigit 300,000 pesos. Diba? Kahit hindi ka pumasok, pwedeng-pwede. Makakatanggap ka ng malaking salary sa isang senador. Pero yung mga ordinaryong tao, 300 or 500 or 500 plus, yung kada araw. Pero umabsent ka lang, hindi ka na makakatanggap ng sahod mo. Tapos, kayo ayaw niyong amyendahan. Eh parang pinipili niyo lang. Continue. Dahil pang-anim pa naman ang reklamo kay De La Rosa sa 9 na nakapilang ethics complaints, anong araw kung Senators. Pag di umabot yan at ma-dismiss, pwedeng mag-refile agad ang complainant. Dagdag ni Senador JV Ejercito, hindi nila pinagtaan ang kapwa-senador. Ano po pinagtatakpan? Ngayon nga po ay kami na nga po nagmamadali na ipasa yung adoption ng rules kasi nga kasi meron nga may isang senator na nag-apila nga na dalhin muna sa body para the whole body can decide. Samantala, inadopt ng Senado kahapon ang Senate Resolution 307 ni Senate Minority Leader Alan Okay, Peter Cayetano. iba naman yan. So, di ba guys, isipin nyo ang sarap ng buhay ni Bato. Ang last na alam ko, gusto niya pumunta ng Baguio para sa isang kompetisyon at hiramin yung Senate Mansion doon sa Baguio. Di ba? Ang kapal ng mukha. Tapos, itong mga senador natin, okay lang sa kanila. Ayaw aamyandahan, pero ang tagal. Yung pag-file ng complaint ay, I guess, around Feb. Matagal na, o last month na. Tapos mag-iisang buwan na. Tapos kay Cheese, ganun din. Hanggang ngayon, wala pa rin inaaksyon yung ethics committee. So, ano ba yung trabaho nyo? Mahirap ba? O ayaw nyo lang talagang hawakan yan? Ito, papakita ko galing mismo sa bunganga ni JVRs ito. Okay? Sabi niya dito, ito ay kaugnay sa pag-finalize ng rules ng pag-handle ng pending complaints. Okay, sa Ethics Committee. Sabi niya, wala akong may gustong kumuha ng chairmanship ng Ethics Committee. Wala akong may gusto nito. Hindi ko po to gusto. Hindi niya gusto sabi niya. Pinakuusap lang po ito sa akin dahil napaka-controversial nito. Alam nyo naman iimbestigahan ko yung mga colleagues ko. Nakaka-awkward. Trabaho mo naman talaga, di ba, Sir JV? Kung nakikita nyo at merong valid complaint, dapat actionan nyo na. Kasi yung pera ng bayan nasasayang kay Bato. Di ba? Sumusweldo siya na hindi pumapasok sa Senado. At dapat siguro yung sinusweldo ni Bato ay gamitin na lang para sa pag-ayuda sa mga kapuspalad ng ating mga drivers at yung mga doon sa transportation sector na kailangan talaga ng tulong ngayon, especially napakataas ng presyo ng crudo, ng gasolina. Diba? So bilisan nyo na. Hindi po kayo nakakatulong kung ganito yung mga statements nyo. Okay? So yan na po guys. Ano po sa tingin nyo? Kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section and paki-hit po ng like and subscribe button. Salamat po sa panonood and I'll see you sa susunod na video.